Anong sabi po dyan? Lahat ng politiko, kailangan bitawan natin yung mga pansarili nating gusto. We have to be selfless public servants. Oh. Ano yung sabi? Balikan ho natin, ha? Balikan ho natin, mga kababayan, mga kasubaybay. Kailangan bitawan natin yung mga pansarili natin. Oh, bilang politiko daw, sabi ni Mayor Basti, kailangan bitawan ho natin ang mga pansarili nating mga interes o ano pa, pansarili. Oo. Oh, maging selfless daw tayo. Ating mga gusto daw, bitawan natin. Oh, sige, patuloy po We natin. have to be selfless public servants. Oh, selfless public servant. Wow! Oh, di ba? Ibalik natin. Unang-una yan sa lahat. Kung gusto natin talaga umangat itong bansa. Di ba, maging selfless po tayo, hindi makasarili para umangat ang ating bansang Pilipinas, ang ating inang bansa. Tama naman ho, palakpakan ho natin. Woo! Yun ang gusto ko. Yun ang gusto ko kay Mayor Baste. Ito pa. Natin. You can eat, in a very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. You can eat in a very nice restaurant. Tama na yan. Maging kontento, di ba? Merong contentment. Di ba? Sabi niya ho. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos. Eto. Isang ulo lang ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos. Anak ng buhay. Tignan niyo ang mukha, Mukhang sanggano no? Mayor, mukhang sanggano. Ang daming tato, Hindi naman tayo nagdi-discriminate ng mga tato. Pero, parang pumapayat, Good evening po sa lahat, no? Di ba, mga kababayan, mga kasubaybay. Di ba, Leonardo Bongosilla? Baka kayo may tama. Hindi ako may tama. May tama ako sa sinasabi ko. Hello, di ba? Hello, mega love shoutout po sa Tokyo, Japan. Hello po sa ating mga kababayan ho dyan. Balikan ho natin. Ganyan po ba ang gusto nyong leader? Sanggano yung ugali? Siguro nasabi lang ho nila na ganyan, no? Kasi ang tatay ho nila ay kinulong, ang ating former president. Masakit ho talaga yon bilang anak. Pero para sa akin, tulad ho ni Senator JB, ni Sir JB Ejercito, no? No, 'di ba? Hinulong si Senator Jinggoy. 'Di ba naging neutral lang siya? Masakit sa kanya. Kaso may kasalanan ng kapatid niya. Kailangan daw yung batas, yung magpapatupad diyan. Ang batas yung bahala diyan. Kailangan may proseso 'yan. 'Di ba? Parang ganoon sana. Alam niyo naman may ginawa tatay niyo Bakit niyo pa bakit po kuda pa ng kuda? Pero delikado kung sa Davao ka. Tapos gaganito ka against sa kanila na matatamaan yung ego nila. Isang araw ka lang o oras lang yung tatagal mo talaga. Wala ka na kinabukasan. Totoo yan, di yan biro, mga kababayan, mga kasubaybay. Ganyan sila doon. Grabe magpatupad ng batas. At kung ikaw ay against sa kanila sigurado, yan ang tinatawag na ganyan sila ka pudiroso kung sa Espanyol pa. Mga kababayan, mga kasubaybay. Parang Diyos na ho sila sa kanilang lugar. Hindi mo sila kayang saltuhin, hindi mo sila kayang apakan yung kanilang ego kahit mali sila. Kahit nga sa Samal, try mo sa harap ng kanilang bahay doon sa Samal, yung pag-aari nila. Mapagkamalang ka na talaga na guns. Mabubugbog ka talaga ho. Totoo yan, bibiro. Hindi yan biro, mga kababayan, mga kasubaybay. Pero yung ang muka, tignan nyo. Tignan nyo ho. Lahat ng politiko, kailangan bitawan natin yung mga pansarili nating gusto. Bitawan yung mga pansariling gusto. We have to be selfless public servants. Unang-una yan sa lahat. Kung gusto natin talaga umangat itong bansa natin. Maging selfless daw, being a public servant. Kung gusto ho nating umangat ang ating inang bayan ho natin. Lahat naman ho tayo gustong umangat ang ating bansang Pilipinas. Pero ang tanong ho doon, sino ba yung may mga interest dyan? Diba sabi ni Digong, ni former President Digong nyo, Digong nyo.
Mga kababayan, mga kasubaybay, na hindi daw bababayan si Marcos. Eh, pinalano niyo na, sa Rockwell, nag-meeting na kayo, na gusto niyong tirahin, pababain si PBBM, siraan niyo ng siraan. 2 years pa lang siya uupo. O, 'di ba? Tama ho. 2025 pa lang siniraan na ho nila hanggang ngayon. Ang mga tao kasi ngayon, hindi sila nagfa-fact check halos. Hindi sila hindi nila nire-research ng maayos. Kasi ang tao po ngayon, mga kababayan, mga kasubaybay, doon sila nag-stick sa 10 years sa AGK, no, sa mga addict daw, naging okay ang bansang Pilipinas. Pero yung ang sa likod ganun, ang sa likod pala nun, mga kababayan, mga kasubaybay, nakabinipisyo sila sa mga Chinese. Naging economic advisor pa nila mga Chinese na allegedly, tulad sa Pharmally, di ba? Yun lang naman ang gusto sana ni former President Digong na wag nang ibalato na sa kanya itong Pharmally at si Michael Yang. Anak ng buhay naman talaga yun. Tapos, nung hindi napagbigyan, siniraan na si PBBM. Bangag na, adik na si PBBM. Sabayan din ng kanilang kapatid na parang bangag din ang muka. Sisiraan niya yung kapatid niya sa harap ng taong bayan. Anak ng buhay. Yung ritokada na nga mukha mo, pangit pa ugali mo. Anak naman ng buhay ng ganyan. Yung bumawi ka na lang sana sa ugali, hindi mo pa magawa. At yan na ang naitanim sa utak ng ating mga kababayan. Na ibang mga kababayan natin na ganito na si PBBM, maleta. Kung may tanim droga noon, may tanim maleta naman. Ngayon, may piatos. Diba? Kita nyo nangyayari sa ating inang bayan? Parang wala nang katapusan mga kababayan, mga kasubaybay. Siraan ng siraan. Tapos, wala namang mga naipatupad na batas. Yung 332 million, billion ba yun? Asaan na yun? Yung 51 billion na flood control, nasa na yun? Kasi kung para sa akin, ang tukhang talaga, hindi parehas yung nangyayari. May mga artista nga doon Di ba may Padilla na apelido doon? At kung sino-sino pang mga artista, di ba ho? Tapos yung mga nasa watchlist. Kahit hindi addict, nasulat lang sa watchlist, tinitira agad. Yung mga against dyan sa mga addict, yun din ang mga pamangkin nila yung nahuhuli sa sa mga drug raid. Anak naman ng buhay, no? Tapos sila yung sisigaw-sigaw doon, mga adik, mga bangag. Tay, kami naman, papirma-pirma sila, pero yung mga pamangkin nila, mga adik. Nahuhuli sa mga baybas. Anak naman ng buhay. Parang lukuhan. Ano yung lukuhan lang? Sa inyo po, mga kababayan, mga kasubaybay, no? Tulad nito ni Ma'am Flor de Lisa, basahan po natin. Hindi parehas ang nangyari noon at ngayon ng si Digong. OA ang namumuno sa dami ng patayan. May bumabaril na may nabaril na bata. Bakit layo pa ng Duterte, pumatay na. Maraming bata sa tukhang, kaya akala ng kabataan. Di ba? Daming madamay. Naging idol Kaya nga hindi sabi ko nga, walang perpektong leader sa ating inang bayan. Pero mga kababayan, mga kasubaybay, kailangan nating tayo naman. Gumalaw-galaw naman ho tayo. Pumili ho tayo ng maka-Diyos, maka-Pilipino, may puso sa ating inang bayan, may respeto sa bawat sa kapwa-tao, at may pagpapahalaga sa buhay ng tao. Diba ho? Hindi naman siguro yun na mahirap yung mahalin nila yung bansang Pilipinas bago ang sarili nila. Pero ito wala pa malayo pa ang 2028 election. Ito, kuda na sila ng kuda. Di ba ho, mga kababayan, mga kasubaybay? Nakikita niyo ba yung mga diferensya niyan? Puro kasi puna Bakit puna ng puna? Dapat magtulungan.
Kailangan nila mamatay si PBBM. Yan, threat na ho yan eh. May kaso na nga ho yan eh. Kaso syempre may mga ano sila eh. Mga astig sila, may mga abogado eh. You can eat, in a very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Yan mag-mindset. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos. Yan ang mindset ng tao. Kung wari astig ka, kung wari may pinaglalaban ka, na para sa taong bayan, yung pala pansarili mo lang. Kita nyo ho yan kung anong diferensya. Pero pinapabayaan lang sila ni BBBM. Ni isang mura, hindi sila namura ng presidente ngayon. Yung presidente pa yung yung may freedom of speech ka, may freedom of ka, pero hindi mo ginagamit sa tama. May mga rasones din sila. Both of them, they are not perfect. Pero kayo na ho yung humusga. Nakikita nyo naman yung diferensya ko mga kababayan, mga kasubaybay eh. Diba ho? Sa inyo po, anong masasabi nyo ho dyan? Hindi, no? Kala nila, baboy lang eh, no? Na kinakatay. Idol eh. Pag ganyan para sa akin, no? Ipag-pray talaga natin yung bansang Pilipinas. Pag ganyan yung mga leaders natin. Okay, tama yan sa comment section, no? Ang iba, na-erase na eh. Yan daw maganda sa Duterte family always. Maganda pa ho ba yan? Pag nakita at narinig yan ng mga kabataan ho natin, pag nakita ho yan, anong masasabi niyo po dyan? Pag nakita ho yan ng kabataan, so okay lang ho yan. Ganyan yung makikita nila sa social media, sa Facebook, na binabalahura yung presidente. Okay lang pala pumatay. Tignan nyo yung nangyayari ho ngayon. Anak naman ng buhay. Tignan nyo yung nangyayari ngayon, mga kababayan, mga kasubaybay. Di ba ho? Naging normal na lang ho eh. Ay, nako. Sa inyo, kayo na humusga. Kaya, may mga naggumagaya-gaya, yan ang epekto. Gusto niyo ba na magaya yan ang ating mga kabataan, ng mga next generation? Mga ganyang pananalita. Astig-astigan. Tapos, pag pinalagan sila ng kanilang tinitira, ayun, magsisialisan. Di ba ho? Mga kababayan, mga kasubaybay, kayo na humusga. Anak ng buhay naman talaga eh, no? Tindi, no? Palakpakan natin sila. Parang normal lang eh, no? Parang hindi professional eh. Kung ikaw ay isang professional, hindi ka ganyan magsalita. Dapat meron kang code of conduct. Diba? Dahil you are a public servant. Aware ka sa mga words mo, aware ka kung anong epekto nito sa lipunan, lalo na sa susunod na henerasyon. Puro paastigan na lang. Ganyan mag-mindset ng tao. Pag paulit-ulit mo ginagawa yan, magiging idol ka na nila. Kaya nagiging idol nila. Diba ho? Anak ng buhay. Sa inyo